Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Rumpino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isa-isang bumangon si Ye Gotcheng. Halos hindi na pinansin ng Ginseng Baby ay isa-isa itong bumangon at direktang itinulak palayo ang Ginseng Baby na nakatayo sa kalahati ng kanyang mga paa. Kasabay nito, ikanaway din ng 4 na tauhan ni Wuyan ang kanilang mga kamay at nagmamadaling iligtas si Ye Gotcheng kasama nilang lahat. Dalhin mo sa akin ang bagay na iyan. Si Ye Gotcheng ay umiinom ng malakas, at agad na kinuha ni Wuyan ang 3 matatanda at daan-daang sundalo upang palibutan ang Renshanhua. At ang iba pang mga disipulo ay pinoprotektahan din si Ye Gotcheng, sinindihan ang kanilang mga sandata isa-isa, at tinutukan si Qin Shuang at iba pa. Napakabastos ni Ye Gotcheng. Galit na umiinom si Qin Shuang at sumugod gamit ang kanyang espada. Binitawan na siya ng Ginseng Baby, ngunit napakasama ng taong ito. Huwag ka nang manggulo. Mabilis na bumangon si Minggayo para harangan si Qin Shuang, malamig na hinarang si Qin Shuang sa likod niya, at sinabing, sikip ang kabilang party. Kung nagmamadali ka sa pagpasok, mamamatay ka lang sa walang kabuluhan. Oo, nakatatandang kapatid na babae Qin Shuang, kapag binugbog ka ni Ye Gotcheng, galit na galit si Renshanhua. Kung may problema ka, hindi ba ito maaaring galit na galit? Ang tubig sa taglagas ay kagyat din. Mabilis ding tumango si Shio. Walang magawang tumingin si Qin Shuang sa ilang babae at nawalan ng pag-asa, gusto mo bang panoorin ko itong mamatay? Hindi alintana ang napakaraming tao, itinutulak ni Qin Shuang ang ilang tao at malapit ng sumugod. Sa oras na ito, narinig lamang ang Renshanhua sa hukbo na sumisigaw, asawa, huwag pumunta rito. Dahil doon, tumingin si Renshanhua kay Wuyan at sa iba pa at binigyan sila ng malamig na ngiti, ano? Gusto mo ba akong mahuli? Panipi, ito ay makapangyarihan at nakakapagpagaling ng mga tao. Malaki ang silbi nito para mapanatili itong buhay. Ang malubhang pinsala ni Aaron ay biglang gumaling at bumalik na siya. Buong lakas na sinisigawan ni Ye Gotcheng si Wuyan. Mabilis na tumango si Wuyan at ang iba pa. Ngayon lang sila nagkaroon ng panoramic view ng lahat. Ngayon ay nariyan na ang katotohanan ni Ye Gotcheng. Ilang saglit pa silang nag-smile sa isa't isa. Little thing, I'm very skilled. I dare to tease even our lonely city. Ngayon nauubusan ka na ng paa. Titingnan ko kung paano ka makatatalon. Bawiin mo yan at ipagluto mo ako ng sopas ngayong gabi. Oo, malakas na uminom si Wuyan, at ang isang grupo ng mga disipulo ay agad na nagtipon at lumapit sa Renshanhua ng hakbang-hakbang. Mahirap tumayo sa kalahating paa. Nakita ni Renshen Baby ang karamihan ng tao na bumabalot sa 3 layer sa loob at labas, at patuloy na nagpapaliit sa paligid. Nang hindi umiiwas, bigla siyang nagbigay ng mabangis na ngiti, at pagkatapos ay biglang tumingin kay Qin Shuang sa malayo, anak na babae, sabihin kay Aaron, binabalaan ko siya na huwag ay bully ang aking asawa habang wala ako, kung hindi, ako. Hinding-hindi matatapos sa kanya. Tapos na sabihin, Ginseng sanggol biglang mata na may uhaw sa dugo pang kalahatang malamig na liwanag, swept tumingin sa paligid ng lahat. Isang bungkus ng basura, voice a fall, ang Ginseng Baby ay biglang humagalpak ng tawa, at sa kanyang nakakabaliw na pagtawa,
ang kanyang buong katawan ay sumabog sa pulang apoy. Pagkatapos, mas malaki ang apoy, mas malakas ang init at amoy. Hindi. Si Wu Yan ay umungal ng malakas at lumipad sa likuran kasama ang kanyang tatlong nakababatang Marshall Brothers sa takot. Sa oras na ito, Ren Shenhua, ang buong tao ay naging tulad ng isang malaking bowl ang apoy. Boom! Isang nakagugulat na pagsabog ang tumunog. Ang katawan ni Ren Shenhua ay parang bombang nuclear, hindi mabilang na apoy ang direktang lumipad sa paligid. Ang lupa ay gumagalaw, ang bundok ay umuuga, maging ang langit ay bahagyang nagbabago ng kulay. Ang malalaking alon ng apoy ay kumalat, at ang mga disipulo na pinakamalapit sa Shenhua hindi man lang sumasalamin sa kung ano ang nangyayari. Ang kanilang mga katawan ay naging abo na sa apoy. Bagamat ang apat ni Wu Yan ay mabilis at mataas sa cultivation, sila ay tinamaan pa rin ng kamakailang alon ng apoy na parang apat na ligaw na itik ang mga pakpak, na sinunog ng apoy na lobo, ay nalaglag, nagkalat sa lupa, sumisigaw at gamulong sa buong lupa. At ang iba pa sa labas ay natamba rin ng mga alon ang malakas na hangin. Kung hindi dahil sa madilim na ulan, sila ay natamba. Sa parehong oras, ang mga malalaking alon ng hangin ay kumalat din sa paligid tinangay ng mga alon ng hangin at isa-isang lumingon. Sa isang lugar sa kabundukan, dahan-daang itinaas ni Luruaksan ang kanyang kamay upang iwaksi ang hangin at alon. Ipinilig niya ang kanyang ulo gamit ang malalalim na mata. Sa katunayan, pinag-isipan lang niya kung ipapadala si Chi Meng para pagnakawan ang maliit na bagay na ito, ngunit ngayon ay mas interesado siya sa Aaron, at kahit na hindi niya matiis na kunin ang kanyang mga gamit, kaya binitawan niya ang ideya. Ngayon parang, ginseng baby, nang mawala ang mga alon ng apoy, nang hamihip ang mga alon ng hangin, lumingon ang mga tao at nakita nilang walang damo sa lugar, na naiwan lamang ang mga sapin ng rose, hindi banggitin ang huluwa, maging ang mga abo ng mga disipulong iyon. Napaiyak si Qin Shuang. Tumugon lamang sa kanya, ay hindi na ginseng sanggol na karaniwang paghamak at mayabang na boses, tanging ang lahat ng mga uri ng abo na bumabagsak sa buong kalangitan. Sa tuktok ng alon ng apoy, ang langit ay kinulayan ng itim ng maraming abo. Sa pagitan ng mga mata, dahan-daang bumabagsak ang hindi mabilang na abo, tulad ng romantikong nyebe. Sa buong kalangitan abo, para sa isang oras tulad ng mga paputok. Napaluha si Qin Shuang, ang buong taong walang kapangyarihan ay lumuhad sa lupa, biglang tumulong mula sa isang tandang, tingnan mo. Sa bulalas ni Fu Li, diretsyong tumangala si Minggayo at iba pa at tiningnan ang sitwasyon. Si Qin Shuang, na umiiyak, ay bahagyang itinaas ang kanyang ulo sa oras na ito. Sa langit, sa hindi mabilang na abo. Ang isang pulang gintong liwanag ay dahan-daang bumagsak sa pagbagsak ng mga abo, na partikular na kitang-kita. Ano yon? Tumulong na umalis sa kalsada ng Lengleng. Ang isang grupo ng mga tao ay mukhang tanga, tanging si Qin Shuang, sa oras na ito anuman ang lahat, ang isang pagtalon ay direktang lilipad sa kalangitan. Mahigpit siyang sinundan ni Minggayo, ngunit hindi siya umaalis kay Qin Shuang. Nag-set up lang siya ng ilang water circle sa daan para harangan ang daan ni Qin Shuang at protektahan siya. Bagamat sa oras na ito, walang banta si Ye Guocheng. Ang ilan sa mga alagad ay tumakas noon, at ang ilan sa kanila ay namatay sa alon ng apoy. Ang mga alagad na sumunod sa kanila ay natamba rin ng alon ng apoy. Dahil sa malapit na distansya, bagamat wala silang nasugatan na kamatayan, ang kanilang mga katawan ay malubhang nasugatan ng bagyo. At ang apat na matatanda, na namamatay, ay walang kapangyarihang makipaglaban. Ginseng baby, lumilipad sa gilid ng golden light spot, inabot ni Qin Shuang ang kanyang mga kamay at sinalo ang gininto ang liwanag. Sa loob ng gininto ang liwanag ay isang buto na kasing laki ng gisantes. Kapag lumilipad patungo sa kamay ni Qin Shuang, ang gininto ang liwanag ay nawawala, at ang binhi ay ligtas ding nasa kamay ni Qin Shuang. Pagtingin sa binhi, lumuha si Qin Shuang. Sa nakaraan, ang ginseng sanggol, ngayon, ito lamang ang malamig na laki ng gisantes. Sa gitna ng binhi, may bakas ng salawal, na mas maputi kaysa sa paligid, na ginagawang mas katulad ng pananabik ni Qin Shuang sa hitsura ni Ren Shenhua noong nabubuhay pa siya. Ang tanga mo. Sa pagtingin sa mga buto, ang mga mata ni Qin Shuang ay gumalaw. Ang mga luha, kasama ang mga mata, ay bumagsak sa mga kamay ni Qin Shuang. Qin Shuang, mag-withdraw muna tayo.
Paano kung may suporta ang mga taong ito? Sa oras na ito, isinara ni Minggayo ang bilog ng tubig at lumipad sa gilid ni Qin Shuang. At saka kailangan ding alagaan ang Summer. Maluhaluhang tumango si Qin Shuang, inagaw ang binhi sa kanyang palad, at nagmaneho patungo sa direksyon ng Nile Istmo na may kasamang madilim na ulan at tubig ng taglagas. Aaron sa oras na ito, nakabalik na siya sa labanan. Bagamat hindi niya alam ang mga detalye, alam niyang hindi magandang bagay ang malaking pagsabog mula sa kalsada. At ligtas na lumipad si Qin Shuang at ang iba pa, na nagpapahiwatig na maaaring wala na sila sa panganib, ngunit tiyak na may naaksidente. Sa galit, ang gininto ang liwanag ng Aaron ay mahusay, at ang umuungal na hari ay bumagal. Si Taisho Shenbu ay lubhang makamulto. Ang mga mahiwagang kasanayan ni Wu Xiang ay karaniwan. Kahit na ang mga kasanayan ni Wang Huan ay masama, hindi nila mapigilan ang simpleng pagkopya at pagdikit. Ang palakol ni Pango ay malapad at hindi magagapi. Jade Sword na may Skyfire, Moonwheel, na ngayon ay nasa kamay ng Aaron ay lubhang sanay. Bilang karagdagan, ang walang kamatayang Zuan Armor ay nagpoprotekta sa katawan, at ang malaki at maliit na Chanlucian ay nag-escort sa paligid. Para sa isang panahon, ito ay tulad ng Diyos ng digmaan. Kahit na si Wang Huan ay isang demigod, mayroong hindi mabilang na mga eksperto sa paligid upang tumulong. Ngunit siya ay binugbog ng Aaron. Ang Aaron, tulad ng isang scalpel, ay biglang pinutol ang hanay ng bakal na balde ng mga tao ni Wang Huanji, at malayang dumating at umalis. Pinagpapawisan si Wang Janzi at tumingin sa Aaron na may sobrang komplikadong hitsura. Ang hirap talaga niyang intindihin kung bakit siya nandoon, pero hindi niya pa rin mapigilan ang Aaron. Alam mo, siya ay isang demigod. Bagamat hindi niya kayang pigilan ang Aaron, natigilan siya na walang paraan para kunin ang Aaron. You will, Lao Zi will be more or less, and I will you? Malamig na ngumiti si Aaron. Ang gulong ng buwan ng apoy sa kalangitan ay nagiging isang pares ng mga espada, lumilipad sa himpapawid, nag-charge gamit ang Aaron na may hawak na panguaks. Ang tibak ng langit na apoy ay nagninangas kapag hinawakan, at ang tibak ng buwang gulong ay natutunaw kapag hinawakan. Ang palakol ni Pangu ay hindi matatalo. Sino ba ang may lakas ng loob na hamarang dito? Halika na. Pagkatapos ng isang sprint, pinatay ng Aaron ang isang madugong kalsada sa karamihan. Sa paligid ng madugong kalsada, may mga bangkay kung saan-saan. Kahit na ang Aaron ay sumugod na sa ulo sa buong landas, walang nang ahas na lumapit sa buntot. Ang lahat ng mga tao sa eksena ay natatakot na humakbang pasulong, sa halip na umatras. Nanginginig ang mga kamay ni Wang Janzi at namamanhid ang kanyang bibig. Tulala siyang nakatingin sa likod ni Aaron. Kung walang gaanong tao, naniniwala si Wang Janzi na siya ay magiging dehado sa pakikipaglaban sa Aaron. Kung patuloy tayong lalaban, maaari pa tayong matalo sa Aaron. Totoo, ito ay nauugnay sa kanyang hindi matatag na pundasyon bilang isang demigod, ngunit may kaugnayan din ito sa bangis ng Aaron. Ang taong ito, tulad ng Timo Perpetual Motion Machine, ay hindi alam na siya ay pagod na. Ang kanyang enerhiya ay napakalaki na ito ay nagpapasuffocate sa mga tao. Ngayon ay medyo pagod na siya. Ang taong ito ay ilang dose-dosenang, ngunit hindi siya pagod. At lalong mabangis, paanong hindi ito makakatakot sa mga tao? Si Wang Janzi ay hindi nang ahas na umakyat. Natural, ang ibang tao ay hindi nang ahas na umakyat. Nagkatinginan sila isa-isa. Kung malapit sila sa kanya, mamamatay sila. Demigod. Haha, Aaron shook kanyang ulo, ngunit pilit ngiti, gamot Diyos Pavilion. Haha, Aaron disdains to drink, isang bungkos ng basura dahil doon, biglang tumalikod si Aaron, malamig sa kanyang mga mata, natakot lang ang isang grupo ng mga tao na umatras ng isang hakbang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.